Bata pa lang ako ay laman na ako ng iba't ibang bar, hindi lang basta mga bar kundi pati mga hotel. Iba't ibang lalaki din ang nakakasama ko, wala akong pakialam sa lalaking nagseseryoso sa akin. Basta matikman ko na ay hihiwalayan ko rin agad. Tawagin niyo na lang po akong Tala, at si Tala ay lumaki sa isang broken family dahil 9 years old pa lang siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Nakatapos naman ng pag-aaral si Tala at sa tingin niya ay napalaki siya ng maayos ng kanyang nanay, pero ito na ang kanyang karma. Literal na naging walwalera si Tala at wala siyang pakialam sa mga lalaking nagmamahal sa kanya ng tunay. Taong 2019 nakipagbalikan si Tala sa isa sa kanya naging ex-boyfriend na tawagin na lang nating Antonio. Maayos naman ang naging pagsasama nilang dalawa. Si Tala ay palagi lang nasa bahay at si Antonio naman ay nagtatrabaho. Idagdag pa rito na sobrang gandang lalaki ni Antonio at lahat ng gusto ni Tala ay ibinibigay nito. January 2022 nang mag-propose si Antonio kay Tala at lalong mas naging maayos ang kanilang pagsasama. At June 2022 naisipan naman ni Tala na mag-apply ng trabaho. Madali naman siyang natanggap pero na-assign siya sa ibang lugar. Pero hindi naging hadlang kay Antonio ang pagkakalayo nila sa isa't isa dahil pinupuntahan siya nito sa tuwing day off niya. Ilang buwan pa lang si Tala sa kanyang trabaho ay may nakilala na siyang isang lalaki na tawagin na lang nating Banoy. At hindi lang sila sa trabaho nagkakasama dahil iisa lang din ang kanilang boarding house. Isang beses ay nagkainuman silang lahat na magkakasama sa boarding house at sa sobrang kalasingan ni Tala ay may nangyari sa kanilang dalawa ni Banoy. Naging magkarelasyon na rin silang dalawa at hindi naging madali ang una nilang taon. Dahil dumating na si Tala sa punto na niloloko niya na nga si Antonio at pineperahan niya pa ito para suportahan ang kanyang pangalawang boyfriend na si Banoy. Lumipas ang isang taon ay nalaman ni Antonio ang ginagawang panloloko sa kanya ni Tala at nakipaghiwalay ito agad sa kanya. Ang akala kasi ni Tala ay sobrang bait ni Banoy. Si Banoy nga pala ay may 2 anak sa una at 4 na taon nang hiwalay sa una niyang asawa. Tinanggap naman ni Tala ang mga anak sa una ni Banoy pero lumipas lang ang isang taon ng kanilang pagsasama ay nakita niya na ang tunay na ugali ni Banoy. Tumira kasi silang dalawa sa bahay mismo ng pamilya ni Banoy at lahat ng gastusin sa loob ng bahay na yon ay si Tala ang nagbibigay. Naging sobrang batugan din ni Banoy at kahit may trabaho naman ay hindi niya tinutulungan si Tala sa kanilang mga gastusin. At kahit inaabot ng 12 oras ang trabaho ni Tala, pag uwi niya sa bahay ay siya pa rin ang mag-aasikaso ng pagkain nilang dalawa at mga gawaing bahay. At dumating ang birthday ng panganay na anak ni Banoy kaya naisipan nila itong sunduin sa una nitong kinakasama. Nagtagpo sila sa isang mall pero nagtataka si Tala kung bakit panay ang utos sa kanya ni Banoy para bumili ng kung ano-ano. Dito ko na po naramdaman ng sobrang bigat. Siguro ayaw ni Banoy na makita ko ang sobrang saya niya pagkasama niya ang kanyang unang pamilya. Noong nakita ko silang masaya ay naetsapwera talaga ako. Dagdag pa dito yung sama ng loob ko sa kanya sa loob ng 2 taon. Pakiramdam ko po kasi ay parang iba ang saya niya dun sa una niyang kinasama. Meron din po kasi ako nakita ng mga deleted conversation nilang dalawa. Kaya naiisip ko po na baka ito na ang aking karma. Mahal na mahal ko po siya pero ayoko na pong masayang ang panahon ko sa kanya. Maraming beses niya na rin ako nasaktan ng pisikal at puro mura ang inaabot ko sa kanya halos araw-araw. Sa ngayon po ay kinakasama ko pa rin siya pero wala nang ibang laman ng isip ko kundi ang hiwalayan siya at tapusin na ang relasyon naming dalawa. Gusto ko sana siyang kausapin ng seryoso para makipaghiwalay kami ng maayos pero sa tuwing sinisimulan ko ay nagagalit siya. Pinagbabantaan niya ako na kapag nakipaghiwalay ako sa kanya ay ipapahiya niya ako sa mga katrabaho ko at doon niya ako sasaktan. Sana po isa ang kwento ko sa mapili. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Ipagpalagay na lang natin na ito na talaga ang iyong karma. Siguro pinaramdam lang sa'yo ng pagkakataon kung gaano kasakit yung ginagawa mo sa ibang boylet. Hindi lang naman tayong mga babae ang may karapatang masaktan sa tuwing naloloko, ganun din ang mga lalaki. Hindi lang siguro sila masyadong showy at hindi masyadong makuda tungkol sa kanilang nararamdaman kaya akala natin minsan ay okay lang. Kaya siguro kung ako yung nasa kalagayan mo at ayaw makipaghiwalay sa akin ni Banoy, baka humingi na ako ng tulong sa iba. Pwede kang lumapit sa mga magulang niya o sa ibang kamag-anak. Ang mahirap kasi baka yung punto na makikipaghiwalay ka na ay unahan ka ng umbag. At pwede mo ding ipablatter sa barangay yung mga pagbabanta na sinasabi niya sa'yo. Pagkatapos ay umalis ka na dyan at wag ka nang babalik. Umuwi ka na muna sa nanay mo at ayusin mo ang sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Sunshine Athena Dizon, Julifer Taala at Camela, Catherine Galang Lasala, Angel Francisco. Kaya yan lang muna. Bye-bye!